Muli po ay magandang araw sa inyo pong lahat. Inyo po bang napapansin at nararamdaman na sa mga naririnig nating mga awitin sa paligid ay nagbabadya na po ang ipinagdiriwang ng buwan ng Disyembre. Kaya ngayon po ay nalalapit na tayo sa worldwide na ipinagdiriwang po na Kapaskuhan. At bago po tayo magpatuloy, nais po nating batiin ang mga taong ito. Jerry Mirapuentes, Maria Gregoria Portugal, Pinaglubayan Church Polillo, ang Consusep Church po sa Camarines Sur, magandang araw po. Raquel Montales, Ferdy Villar, Bonnie Corpus, Fiden Kumihang, LB Malubay, Alex Calosa, Toto Gel, Christine Rio, Marilo Di Dios, Joy Fabroa, Acer Blanco, Edward and Lenlen Pormento po ng Ragay Seventh-day Adventist Church. Kumusta po kayo? Luisa Maranan, Nelly June Esdrelon, Sara Manuel, Jessie Manlungat, Nelson Pasibe, and Kisha Carillo. Mr. and Mrs. Gary Villa ng Baligang Adventist Church. Si Ma'am Binos Tanay po ng Tigaon. Kumusta po kayo at kami nagagalak na muli kayong makasama sa araw na ito. At ngayon po sa atin pong pagtalakay ng ating muling pag-aaralan na may pamagat na ang Deuteronomio sa mga huling sulat, ay atin po munang hihilingin ang patnubay ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng pananalangin. Pastor Perdon. Sige po, tayo'y manalangin. Ama po naming banal, sa oras pong ito, kami po'y muling lumalapit sa iyo na nagpapasalamat, nagpupuri, at minsan pa'y dinadakila ka sapagkat tunay na napakabuti mo at Diyos na mapagpala. Sa loob halos ng isang taon muli, ay kami patuloy na iyong ginabayan at pinatnubayan, inilayo sa mga kapahamakan at patuloy na pinagkakalooban ng pagkakataon upang makapaglingkod sa iyo at makapag-aral ng iyong mga banal na salita. Ngayon po, Amang Banal, muli po namin bubuksan ang iyong mga banal na salita. Pakiusap po namin, Amang Banal, na ang iyong pong banal na Espiritu, siya pong muling manguna sa bawat isa sa amin upang makita po namin ang mga katotohanang ibig mo na aming maunawaan at malaman. At maisakabuhayan po nawa namin ito sa pamagitan po ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. At kung magkagayon ay patuloy mong mapagpala ang bawat isa sa amin at patuloy na kami lumago sa pananampalataya at sa paghahanda sa pagbabalik ng aming Panginoon. O Amang Banal, ang iyo po namang patuloy na pagpapala ipagkaloob sa bawat isa ngayon at magpakailanman sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Salamat po, Pastor. At ngayon po sa ating tatalakayin sa araw na ito, ang sabi po sa Deuteronomy 10:15, ang Panginoon ay nagkaroon lamang ng hilig sa iyong mga magulang na ibigin sila at kanyang pinili ang kanilang binhi pagkamatay nila sa makatuwid bagay kayo sa lahat ng mga bayan na gaya ng nakikita sa araw na ito. Ang mga nilalaman ng aklat ng Deuteronomio ay malimit binabanggit sa iba't ibang aklat ng Biblia. Nagpapakita lamang ng pagkakaisa ng kasulatan at nagpapahayag ng kahalagahan ng tinatawag na Book of the Covenant o Aklat ng Tipan o Aklat ng Kautusan. Pinag-aaralan natin ngayon kung paano itong nababanggit sa ibang mga kasulatan at tinitingnan natin ang pagiging pinakasentro ng kautusan ng Diyos sa buhay ng bayan ng Diyos hanggang sa ating kapanahunan. Ano ang tamang aplikasyon ng mga kautusan sa ating mga buhay? Dito po ay tayo ay gagabayan ng mga tanong na ito sa ating talakayan ngayong araw na ito. Number 1, paano nabanggit ang aklat ng Deuteronomio sa panahon ng Haring Hosea at ano ang naging bunga? Pangalawa, bakit mahalagang sundin ang kautusan ng Diyos sa lahat ng kapanahunan? Pangatlo, papaano natin uunahin ang salitang ang Diyos ay mapanibughuin at apoy na namumugnaw? Pang-apat, ano ang dalisay na handog o paglilingkod ang hinihingi ng Diyos mula sa dinalisay na puso? At panglima,
Papaano nakita ni Daniel ang katuparan ng sulat sa Deuteronomio at anong mahalagang aral ang dapat nating matutuhan? At ito po sa unang tanong, papaano nabanggit ang aklat ng Deuteronomio sa panahon ng Haring Hosea at ano ang naging bunga? Pastor Perdon. Alright, napakagandang katanungan at titingnan po natin dyan sa banal na kasulatan. Iyong buksan ang Biblia dyan sa Ikalawang Hari, Kapitulo 22 at titingnan natin yung naging karanasan ni Haring Hosea. Si Hoseas ay 8 taong gulang nang magsimulang maghari at siya'y naghari sa loob ng 31 taon sa Jerusalem. Ang pangalan ng kanyang ina ay Idida na anak ni Adaya na taga-Boskat. Siya ay gumawa ng kabutihan sa mga mata ng Panginoon at lumakad sa lahat ng daan ni David na kanyang ninuno at hindi siya lumiko sa kanan o sa kaliwa. Nang 18 taon ni Haring Hosea, sinugo ng hari si Safan na anak ni Asalia, na anak ni Mesolam, nakalihim sa bahay ng Panginoon na sinasabi, "Pumunta ka kay Hilkias na pinakapunong pari upang kanyang matimbang ang salapi na ipinasok sa bahay ng Panginoon na nilikom mula sa bayan ng mga bantay pinto. At ibigay iyon sa kamay ng mga manggagawa na silang nangangasiwa sa bahay ng Panginoon. Ibibigay naman nila yon sa mga manggagawa na nasa bahay ng Panginoon na nag-aayos ng bahay. Sa makatuwid ay sa mga karpintero, mga tagapagtayo, mga kantero at gayon din para sa pagbili ng kahoy at ng batong tinibag upang ayusin ang mga sira ng bahay. Gayon may walang ulat nang nagugol ang hihingin sa kanila mula sa salaping ibinigay sa kanilang kamay, sapagkat sila'y tapat makitungo. At sinabi ni Hilkias na pinakapunong pari kay Safan na kalihim, "Aking natagpuan ang aklat ng kautusan sa bahay ng Panginoon." At ibinigay ni Hilkias ang aklat kay Safan at sinabi niya ito. Si Safan na kalihim ay pumaroon sa hari at iniulat sa hari na sinasabi, "Inilabas ng iyong mga lingkod ang salaping natagpuan sa bahay at ibinigay na sa kamay ng mga manggagawa na nangasiwa sa bahay ng Panginoon." Sinabi ni Safan na kailan sa hari na sinasabi, sa kalihim na sinasabi, "Si Hilkias na pari ay nagbigay sa akin ng isang aklat." At ito'y ang binasa ni Safan sa harapan ng hari. At nang marinig ng hari ang mga salita ng aklat ng kautusan, kanyang pinunit ang kanyang kausuotan. At ang hari ay nag-utos ng ganito kay Hilkias na pari, kay Ahikam na anak ni Safan, kay Akbor na anak ni Mikaya, kay Safan na kalihim at kay Asaya na lingkod ng hari na sinasabi, "Humayo kayo at sumangguni sa Panginoon para sa akin, sa bayan at para sa buong Huda tungkol sa mga salita ng aklat na ito at natagpuan. Malaki ang puot ng Panginoon na nag-aalab laban sa atin, sapagkat hindi sinunod ng ating mga ninuno ang mga salita ng aklat na ito upang gawin ang ayon sa lahat ng nasusulat tungkol sa atin. Kaya't sina Hilkias na pari, Ahikam, Akbor, Safan at si Asaya ay nagsiparoon kay Hulda na babaeng propeta na asawa ni Shalom na anak ni Tikba, na anak ni Haras, na katiwala ng mga kasautan. Siya nga'y tumira sa Jerusalem sa 2 bahagi at sila'y nakipag-usap sa kanya. At sinabi niya sa kanila, "Ganito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Sabihin ninyo sa lalaking nagsugo sa inyo sa akin, ganito ang sabi ng Panginoon, ako'y magdadala ng kasamaan sa dakong ito at sa mamayang ito, ang lahat ng salita ng aklat na nabasa ng hari ng Huda. Sapagkat kanilang tinalikuran ako at nagsunog ng insenso sa ibang mga Diyos, upang ako'y galitin nila sa pamamagitan ng lahat ng gawa ng kanilang mga kamay, kaya't ang aking puot ay mag-aalab sa dakong ito at ito'y hindi mapapatay. Ngunit tungkol sa hari ng Huda na nagsugo sa inyo upang sumangguni sa Panginoon, ganito ang sasabihin nyo sa kanya. Ganito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel tungkol sa mga salita na iyong narinig, sapagkat ang iyong puso ay malumanay at ikaw ay nagpakumbaba sa harap ng Panginoon, nang iyong marinig kung paano ako'y nagsalita laban sa dakong ito at laban sa mamamayan nito, na sila'y magiging kapanglawan at sumpa
at pinunit mo ang iyong kasuotan at umiyak ka sa harapan ko, narinig din kita, sabi ng Panginoon. Kaya't narito, titipunin kita sa iyong mga ninuno, at ikaw ay payapang malalagay sa iyong libingan, at hindi makikita ng iyong mga mata ang lahat ng kasamaan na aking dadalahin sa dakong ito, at kanilang dinala ang kasagutan sa hari. Yan. So makikita po ninyo, kung inyong napansin, sinasabi na itong si Haring Hoseas ay isang matuwid na hari, isang matuwid na tao. Yung kanyang mga manggagawa sa templo ay mga tapat na tao, na anupat hindi na nila kunikwenta yung pera, basta pinagkatiwala nila, nakita nilang talagang maayos ang kanilang pagtatrabaho. Datapwat nung kanilang masumpungan yung aklat ng kautusan, na walang iba kung hindi itong aklat ng Deuteronomio, nakita nila kung gaanong napakalayo pala nila sa kalooban ng Diyos. Kaya sila ay nagkaroon ng pag-aayuno sapagkat nakita nila ang malaking pagkukulang ng buong bayan. Kaya mga minamahal, sa mata ng tao, kapag minsan akala natin okay na tayo, iniisip natin na tayo naman ay mga mabuting tao, wala naman tayong ginagawang masama sa ating kapwa. Subalit kapag ating napag-aralang mabuti ang salita ng Diyos, makikita na natin na yung palang ating katuwiran na iniisip nating katuwiran ay kulang. Kapos na kapos. Kaya ito si Hoseas ay nagpasalamat na natagpuan ang aklat ng kautusan, na walang iba kung hindi itong aklat ng Deuteronomio, na kung saan nakita niya yung mga sinabi ng Diyos, ito ang mangyayari sa inyo, at kapag ito nangyari sa inyo, ibig sabihin lang, kinalimutan ninyo ako, tumalikod kayo sa akin, sumamba kayo sa ibang mga Diyos. Opo, mabuting tao si Hosea. Mabuting tao yung kanyang mga tauhan. Subalit hindi pa pala yun sapat. Kinakailangan pa na sila'y mapatnubayan ng mga salita ng Diyos, ng kautusan ng Diyos. Kaya tuloy naalala ko, mayroong nagbumati sa atin sa ating programa at nakiusap na sila ipanalangin, si Cecilia Martinez, doon sa Pinaglubayan Church. Sana ay lubayan na kayo ng suliranin. Alam po ninyo, kapag kayong po talagang kautusan, ay hindi natin pinag-aralang mabuti. Kapag minsan akala natin okay na tayo. Kaya kapag tinignan mo dyan sa Kawikaan, tingnan mo dyan sa Kawikaan, 16:25, ano yung sinasabi riyan? Ang sabi po, mayroong daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang daang tungo sa kamatayan ang dulo nito. Sabi ko, mayroong mga bagay na akala mo matuwid. Akala mo ay ayos lang. Subalit kapag pinag-aralan mo ang salita ng Diyos, makikita mo na ito pala ay papunta sa tiyak na kapahamakan. Marami po yan na inaakala ng taong mabuti. Kaya marami yung sabi, hindi na kailangan ng kautusan. Basta ang importante, wala akong ginagawang masama sa aking kapwa, hindi ako nanlalamang, hindi ako nagnanakaw, hindi ako nagsisinungaling. Kasi yun lang ang alam natin na tama. Subalit kapag pinag-aralan po natin ang kautusan, lalo't higit ang buong kasulatan, makikita natin na napakarami pa po pala na dapat nating matutunan at dapat nating maisa kabuhayan. Otherwise, tayo'y magkukulang. Kagaya nga nang nangyari sa panahon ni Haring Hosea, talagang kinailangan nila ang talagang total reform. Kasi nakita nila na malaki yung kanilang mga pagkukulang. At ngayon naman po sa ating pangalawang tanong, bakit mahalagang sundin ang kautusan ng Diyos sa lahat ng kapanahunan? Napakahalagang tanong po yan. Kaya titingnan po natin dyan sa Deuteronomio 10:12 hanggang 15. Ang sabi po, at ngayon, O Israel, ano ba ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos, lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan, at ibigin mo siya at paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa mo. Natuparin ang mga utos ng Panginoon at ang kanyang mga tuntunin na aking iniutos sa iyo sa araw na ito para sa iyong ikabubuti,
Bagaman sa Panginoon mong Diyos ang langit at ang langit ng mga langit, ang lupa at ng lahat na naroroon. 15. Ang Panginoon ay nalugod na ibigin ang iyong mga ninuno at kanyang pinili ang kanilang mga anak. Pagkamatay nila, sa makatuwid ay kayo sa lahat ng mga bayan na gaya ng nakikita sa araw na ito. So, mga minamahal, ang sinasabi po rito, ang kautusan ng Diyos ibinigay sa ikabubuti ng kanyang bayan. Kaya napakahalaga na ito'y susundin sapagkat ito ay sa ikabubuti natin. Marami po kasing aayaw na nung 10 utos lalo na sapagkat ang sabi nila hindi naman tayo naliligtas sa pamagitan ng pagsunod ng kautusan. Hindi naman tayo maaariing ganap dahilan sa kautusan kundi dahilan sa pananampalataya. Mga minamahal, ang 10 utos po at ang lahat ng mga kautusan ng Diyos, ibinigay niya hindi para tayo ay maligtas pagdating ng paghukom. Ito po ay ibinigay sa ikabubuti natin. At tayo ay hukuman ayon sa ating pananampalataya. At yung pananampalatayang yon, mahayag sa pamamagitan ng pagsunod natin sa mga ipinag-uutos ng Diyos. Sapagkat kung ikay walang pananampalataya, imposibleng susundin mo ang kautusan ng Diyos. Bakit po? Hindi naman kailangan yan eh. Wala naman ako nakikita ang pagkakaiba. Yung linggo at sabado, wala naman pagkakaiba. Di ba? Yun ang katuwiran ng tao. Subalit kung ikay may pananampalataya sa Diyos, sinabi ng Diyos, alalahanin mo ang ika-7 araw upang iyong ipangilin, aalalahanin mo. Hindi dahil ibig mo maligtas, kundi sapagkat ibig mo na sundin ang Diyos sapagkat ikay nananampalataya na kapag ka sinabi ng Diyos, mahalaga at totoo. Ano ba? Yun ang pangalawa. Panukala ng Diyos na ang kanyang bayan ay maging halimbawa sa langit ng mga langit. Sapagkat siya, ang wika, ay Diyos ng langit ng mga langit. Ibig sabihin, marami pang mga nilikha ang Diyos na kinakailangang makita yung katuwiran ng Diyos at yung bunga nung pagkabigay ng ating Panginoon ng kanyang sariling buhay. Yung kanyang pag-aaring ganap, makita ang bunga. Tingnan natin diyan sa Efeso 3, talatang 10. Upang sa pamamagitan ng iglesia ay maipaalam ngayon sa mga pinuno at sa mga kapamahalaan sa sangkalangitan ang iba't ibang anyo ng karunungan ng Diyos. So, makita po ninyo, para yung karunungan daw ng Diyos makita. Hindi lang dito sa lupa, hindi lang sa mga pinuno natin dito sa lupa, kundi maging sa ibang mga planeta, sa ibang mga lugar na kung saan mayroong naninirahang may buhay. Ibig ng Diyos na sa pamagitan ng kanyang bayan, kanyang tinatawag na iglesia, makita yung karunungan ng Diyos. Sinabi ng Diyos, ito huwag mong kakainin, ito huwag mong iinumin, ito huwag mong gagawin. Makikita yan kung ano ang bunga doon sa mga hindi sumunod at saka doon sa mga sumunod. Katulad nung panahon ni Daniel at nung kanyang 3 kaibigan, 10 araw lang, kitang-kita na nung mga namamahala kung ano ang pagkakaiba ng sumusunod sa Diyos at ng hindi sumusunod sa Diyos. At yan po ang ibig ng ating Panginoon, makita hindi lang dito sa lupang ito, kundi hanggang sa ibang mga planeta sapagkat siya ay Diyos ng langit ng mga langit. Salamat po, Pastor. At ngayon po sa pang-3 katanungan, papaano natin uunawain ang salitang ang Diyos ay mapanibughuin at apoy na namumugnaw? Sige, napakagandang tanong yan. Kasi kapag minsan ay parang napakatindi naman pala ng Diyos. Apoy na mamumugnaw. Tingnan po natin sa Deuteronomio 4:23 hanggang 29. Mag-ingat kayo sa inyong sarili upang huwag ninyong malimutan ang tipan ng Panginoon ninyong Diyos na kanyang pinagtibay sa inyo. Huwag kayong gagawa ng larawang inanyuan na katulad ng anumang bagay na ipinagbawal sa inyo ng Panginoon mong Diyos.
sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay isang apoy na tumutupok at isang Diyos na mapanibughuin. Kapag ikaw ay nagkaanak at nagkaanak ang iyong mga anak at nagtagal kayo sa lupa at nagpakasama kayo at gumawa kayo ng larawang inanyo na katulad ng anumang bagay, ay gumawa kayo ng masama sa paningin ng Panginoon, paningin ng Panginoon mong Diyos upang siya ay galitin. Aking tinatawag ang langit at ang lupa upang sumaksi laban sa inyo sa araw na ito, upang kayo'y kaagad na mamatay sa lupain na inyong patutunguhan sa kabila ng Hordan upang angkinin. Hindi ninyo mapapatagal ang inyong mga araw doon, kundi kayo'y lubos na mapupuksa. Ikakalat kayo ng Panginoon sa mga bayan at kayo'y maiiwang iilan sa bilang sa gitna ng mga bansa na pinagtabuyan sa inyo ng Panginoon. Doon maglilingkod kayo sa ibang mga Diyos na yari sa mga kamay ng mga tao, kahoy at bato na hindi nakakakita, ni nakakarinig, ni nakakakain, ni nakakaamoy. Ngunit kung mula roon ay iyong hahanapin ang Panginoon mong Diyos, siya ay iyong matatagpuan kung iyong hahanapin ng buong puso at buong kaluluwa. Yan, ikumpara natin sa Jeremias 7:1-7 kung ano ang sinasabi para makita po natin yung liwanag na sinasabi nung patungkol sa ang Panginoon ay Panginoon na mamumugnaw. Tingnan po natin. Ang salita na dumating kay Jeremias mula sa Panginoon na sinasabi, "Tumayo ka sa pintuan ng bahay ng Panginoon at ipahayag mo roon ang salitang ito, at iyong sabihin, pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon, kayong lahat na taga-Huda na nagsisipasok sa mga pintuang ito upang magsisamba sa Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel, baguhin ninyo ang inyong mga lakad at ang inyong mga gawa, at hahayaan ko kayong manirahan sa dakong ito. Huwag kayong magtiwala sa mapandayang mga salita na sinasabi, ito ang templo ng Panginoon, ang templo ng Panginoon, ang templo ng Panginoon. Sapagkat kung tunay na inyong babaguhin ang inyong mga lakad at ang inyong mga gawa, kung kayo'y tunay na magsisigawa ng katarungan sa isa't isa, kung hindi ninyo aapihin ang dayuhan, ang ulila at ang babaeng balo, o hindi kayo magpapadanak ng walang salang dugo sa dakong ito, o susunod man sa ibang mga Diyos sa ikapapahamak ng inyong sarili, kung gayo'y hahayaan ko kayong manirahan sa dakong ito, sa lupaing ibinigay ko sa inyong mga magulang mula ng una hanggang magpakailanman." Yan. So, maliwanag po ang sinasabi muli ng banal na kasulatan. Una, sinasabi ng Panginoon na kayo'y magpapakalayo-layo sa akin kapag kayo'y dumami na, nagkaanak yung inyong anak, at nanganak pa yung anak ng inyong anak. Ang sabi ng Panginoon, makakalimot kayo, sasamba kayo sa mga inanyuan na parang may COVID, hindi nakakaamoy, hindi nakakakain, sapagkat walang panlasa. Mga kahoy kasi, simento, yun ang sabi ng Panginoon. Talagang gagawin yun ng tao. At alam po naman natin, hanggang sa ngayon, maraming mga tao ang sumasamba sa mga rebulto. Hindi nawawala yan. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Subalit ang sabi rito, siya ay sundin natin sapagkat siya ay apoy na mamumugnaw. Ibig sabihin, mga minamahal, ayaw niya ng kasalanan. Ayaw niya ng dungis sa ating buhay. Ito ay kanyang dadalisayin. Alam po ninyo, ang apoy, ginagamit yan sa pagdadalisay ng ginto. Hindi para sirain ang ginto, kundi ang ginto ay maging dalisay at kuminang ng husto. Ganon ang ibig ng Panginoon. Siya ay mamumugnaw. Lahat ng mga dumi sa ating buhay, ibig niyang alisin. Yun ay lahat kanyang lilipulin. Datapwat kung tayo ay masumpungan na pawang dumi, ay tayo'y pupugnawin. Sapagkat ang ginto, kailanman hindi maaring pugnawin ng apoy. Subalit yung tinatawag na dross, yung basura, yung dumi, talagang yan ay napupugnaw ng apoy. So yun po ang sinasabi sa banal na kasulatan na siya ay apoy na mamamugnaw. Lilinisin ka niya kung ikay ginto. Subalit kung ikaw ay basura, susupukin ka talaga ng Panginoon. So, nasa sa atin yan. Kapag tayo ay hindi marunong sumunod sa kautusan ng Diyos, ibig sabihin,
isa ka ng basura. At tiyak, tutunawin ka ng Panginoon. Subalit kung ikaw ay nagkakasala, nagkakamali lang, subalit bumabalik ka sa Panginoon at ikay humihingi ng kapatawaran, ang wika, siya ay tapat at banal na tayo'y patatawarin sa lahat ng ating mga kasalanan at lilinisin sa lahat ng ating mga kalikuan. 1 Juan 1:9. So maliwanag po yan. Ang Diyos mamumugnaw. Lilinisin ka or tuluyang mawawala ka. Sapagkat sa Panginoon, hindi maaari na magsama ang katuwiran at ang kasamaan. Dadalisayin tayo ng Panginoon. It's either na pahintulutan mo siyang ikay dalisayin o ikaw ay tuluyang alisin. Salamat po. Naging napakalinaw po. At ngayon po sa pang-apat na katanungan, ano ang dalisay na handog o paglilingkod ang hinihingi ng Diyos mula sa dinalisay na puso? Yan. So, pag nadalisay ng ating puso, ano ang kanyang hinihingi para maging dalisay yung ating puso? Mikas 6:1-8. Tingnan mo diyan sa Mikas. Ang sabi po, pakinggan ninyo ngayon ang sinasabi ng Panginoon, bumangon ka, ipaglaban mo yung usapin sa harapan ng mga bundok, at hayaang marinig ng mga burol ang iyong tinig. Pakinggan ninyo kayong mga bundok ang usapin ng Panginoon, at kayong matitibay na pundasyon ng lupa, sapagkat ang Panginoon ay may usapin laban sa kanyang bayan, at siya'y nakikipagtalo sa Israel. O bayan ko, anong ginawa ko sa iyo at sa ano kita pinagod? Sagutin mo ako, sapagkat ikaw ay aking iniahon mula sa lupain ng Ehipto, at tinubos kita mula sa bahay ng pagkaalipin, at aking isinugo sa unahan mo, sina Moses, Aaron at Miriam. O bayan ko, alalahanin mo kung anong isinagawa ni Balak na hari ng Moab, at kung ano ang sinagot sa kanya ni Balaam na anak ni Beor, at kung ano ang nangyari mula sa Sitem hanggang sa Gilgal, upang iyong malaman ang mga matuwid na gawa ng Panginoon. Ano ang aking ilalapit sa harapan ng Panginoon at iyuyukod sa harap ng Diyos sa kaitaasan? Lalapit ba ako sa harapan niya na may mga handog na sinusunog, na may goyang 1 taon ng gulang? Nalulugod ba ang Panginoon sa mga libu-libong tupa o mga 10,000 ilog ng langis? Ibibigay ko ba ang aking panganay dahil sa aking pagsuway? Ang bunga ng aking katawan dahil sa kasalanan ng aking kaluluwa? Number 8, ipinakita niya sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti. At ano ang itinatakda ng Panginoon sa iyo, kundi ang gumawa ng may katarungan at umibig sa kaawaan at lumakad na may kapakumbabaan na kasama ng iyong Diyos. Yan. So dito po, maliwanag po ang itinuturo muli sa atin ng banal na kasulatan. Hindi sapat na tayo ay sumusunod na literal sa kautusan ng Diyos. Kinakailangan yung kautusan ng Diyos, makita natin yung mas malalim na pakahulugan. Sapagkat ang wika, ang kinauuwian ng lahat ng mga kautusan, pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa-tao. Alam po ninyo, kapag minsan ay, yun nga, kaya inaakusan tayo ng iba na sinasabi tayo ay mga legalista, sapagkat doon lang tayo nakafocus sa litra ng kautusan. Nakakaligtaan natin yung espiritu ng kautusan. Tatandaan po natin, mas malalim ang hinihingi ng Panginoon kaysa ron sa pangibabaw na ating nakikita. Ang ibig niya, dalisay na puso, dalisay na isipan, dalisay na pagkatao. At yun ang nais ng Panginoon, gawin sa iyo, gawin sa akin, gawin sa ating lahat. Kaya ang wika, siya ay Diyos na mamumugnaw. Pupugnawin niya yung lahat ng kasamaan sa atin at tayo ay kanyang lilinisin hanggang lumabas yung tunay na dalisay na pagkatao. Kapakumbabaan, pag-ibig, at pakikipagpartner sa Diyos. Yan po ang ibig ng Diyos na ating marating. Kaya mga minamahal, napakahalaga po nung pag-aaral ng lubusan ng salita ng Diyos. Sapagkat kapag sa pangibabaw lang yung ating pag-aaral, sasabihin ng iba talagang tayo nga ay mga legalista. Subalit kung yung ating pinag-aaralan,
nagdadala sa atin sa mas malalim na relasyon sa Diyos at sa ating kapwa. Kung magkagayon, magaganap yung sinabi ng Panginoon, dito nauuwi ang lahat ng kautusan. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, ng buong lakas mo, at ng buong kaluluwa mo, at ang iyong kapwa na tulad ng iyong sarili. At ngayon po naman sa ating panghuling katanungan, papaano nakita ni Daniel ang katuparan ng sulat sa Deuteronomio at anong mahalagang aral ang dapat nating matutuhan? Ayan. Dito po ay muli ay medyo mahaba-haba itong ating babasahin. Sa Deuteronomio, Daniel 9, 1 hanggang 19. Pakibasa mo mami. At makikita mo diyan ang kagandahan ng sinasabi na dapat nating matutunan. Nang unang taon ni Dario na anak ni Ahasuerus mula sa lahi ng Media na naging hari sa kaharian ng mga taga-Kaldea. Nang unang taon ng kanyang paghari, akong si Daniel ay nakaunawa mula sa mga aklat ng bilang ng mga taon ayon sa salita ng Panginoon kay Propeta Jeremias na dapat lumipas bago magwakas ang pagkasira ng Jerusalem. Ito ay 70 taon. Kaya ako'y bumaling sa Panginoong Diyos at hinanap siya sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pag-aayuno, may damit sako at mga abo. Ako'y nanalangin sa Panginoon kong Diyos at nagpahayag ng kasalanan na sinasabi, O Panginoon, Diyos na dakila at kakilakilabot, na nag-iingat ng tipan at tapat na pag-ibig na sa umiibig sa iyo at nag-iingat ng iyong mga utos. Kami ay nagkasala, gumawa ng pagkakamali, kumilos na may kasamaan, naghimagsik at tumalikod sa iyong mga utos at mga batas. Ni hindi kami nakinig sa iyong mga lingkod ng mga propeta na nagsalita sa iyong pangalan, sa aming mga hari, mga pinuno, mga ninuno, at sa lahat ng mga tao ng lupain. O Panginoon, ang katwiran ay sa iyo, ngunit sa amin ay hayag na kahihiyan hanggang sa araw na ito, sa mga tao ng Huda, sa mga naninirahan sa Jerusalem, sa buong Israel, sa mga nasa malapit at nasa malayo, sa lahat ng lupain na iyong pinagtabuyan sa kanila dahil sa kataksilang ginawa nila laban sa iyo. O Panginoon, hayag na kahihiyan ang dumating sa amin, sa aming mga hari, mga pinuno at mga ninuno sapagkat kami ay nagkasala laban sa iyo. Sa Panginoon naming Diyos, nagmumula ang habag at kapatawaran, sapagkat kami naghimagsik laban sa Kanya. Ni hindi namin sinunod ang tinig ng Panginoon naming Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga kautusan na Kanyang inilagay sa harapan namin sa pamamagitan ng Kanyang lingkod ng mga propeta. Tunay na ang buong Israel ay sumuway sa iyong kautusan at tumalikod na hindi nakikinig sa iyong tinig. At ang sumpa na nakasulat sa kautusan ni Moses na lingkod ng Diyos ay ibinuo sa amin sapagkat kami ay nagkasala laban sa Kanya. Sa gayoy Kanyang pinagtibay ang Kanyang mga salita na Kanyang sanalita laban sa amin at laban sa aming mga pinuno na namuno sa amin sa pamamagitan ng pagdadala sa amin ng malaking kapahamakan, sapagkat sa silong ng buong langit ay hindi pa nagagawa ang gaya ng ginawa sa Israel. Gaya ng nasusulat sa kautusan ni Moses, lahat ng kapahamakang ito'y dumating sa amin. Gayon may hindi namin hiniling ang lingap ng Panginoon namin Diyos at hindi namin tinalikuran ng aming mga kasamaan at pinakinggan ng iyong katotohanan. Kaya't inihanda ng Panginoon ang aming kapahamakan at ibinagsak sa amin, sapagkat ang Panginoon naming Diyos ay matuwid sa lahat ng kanyang mga gawa na kanyang ginawa, ngunit hindi naman tinupad ang kanyang tinig. At ngayon, O Panginoon naming Diyos, na naglabas ng iyong bayan mula sa lupain ng Ehipto, sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay, at pinatanyag mo ang inyong pangalan hanggang sa araw na ito, kami ay nagkasala, kami ay gumawa ng kasamaan. O Panginoon, ayon sa lahat mong matuwid na mga gawa, ilayo mo nawa ang iyong galit at puot sa Jerusalem na iyong lungsod, ang iyong banal na bundok, sapagkat dahil sa aming mga kasalanan at dahil sa mga kasamaan ng aming mga ninuno, ang Jerusalem at ang iyong sambahayan ay naging kahiya-hiya sa lahat ng nasa palibot namin. Kaya't ngayon, O aming Diyos, pakinggan mo ang panalangin at mga pagsamo ng iyong lingkod, alang-alang sa iyo, Panginoon, at paliwanagin mo ang iyong mukha
sa iyong wasak na sangtuaryo. O Diyos ko, ikiling mo ang iyong tainga at ikaw ay makinig. Ibukas mo ang iyong mga mata at masdan mo ang aming mga pagkawasak, ang lungsod na tinatawag sa iyong pangalan, sapagkat hindi namin iniharap ang aming mga pagsamo sa harapan mo dahil sa aming mga katwiran, kundi dahil sa iyong dakilang gawa. 19. O Panginoon, makinig ka. O Panginoon, magpatawad ka. O Panginoon, makinig ka at kumilos ka. Alang-alang sa iyong sarili, o aking Diyos, huwag mong ipagpaliban, sapagkat ang iyong lungsod at ang iyong sambahayan ay tinatawag sa iyong pangalan. Makikita natin na ang layunin ng Panginoon sa kanyang bayan, maging halimbawa sa kabanalan, maging halimbawa sa katuwiran. Subalit, mapapansin po natin na sinasabi yung buong bayan ng Israel ay nanatili na malayo sa Diyos, hindi sumusunod sa mga kautusan ng Diyos. So, wala nang pagkakaiba yung bayan ng Diyos doon sa ibang mga bayan. Kaya sila'y pinangalat ng Diyos sapagkat sila ay hindi na rin lamang mapapakinabangan. Sabi nga ng Panginoon, yung asin kapag wala ng lasa, ano pa bang pakinabang dyan? Di itapon sa labas. Iyon ang ginawa sa bayan ng Israel. Sila'y ihinagis na, sila'y binaliwala na sapagkat wala rin namang kapakinabangan yung pagiging bayan nila ng Diyos. Ginawa na ng Diyos ang lahat ng kanyang mga gawa, lahat ng kanyang mga kapangyarihang gawa, ipinakita at ipinarana sa mga Israelita, subalit siya ay kinalimutan ng mga Israelita. Kaya sabi ng Panginoon, kaya kami nangalat. Subalit, kung papansinin po ninyo, iba si Daniel, hindi po ba? Sapagkat si Daniel ay iba ang wika, ang kanyang espiritu. Ang espiritu ng Diyos nasa kanya. Kaya ito si Daniel, hanggang sa kaarawan ni Dario, ang totoo, hanggang sa kaarawan pa ni Ciro, na natili siya na kanang kamay ng hari. Una, doon kay Nabucodonosor. Pagkatapos, kinalimutan siya nung anak ni Nabucodonosor, napahamak yung anak ni Nabucodonosor. Dinaig ng Medo-Persia. At ang unang naghari, itong si Dario. Unang taon ng paghahari ni Dario ay si Daniel pa rin ang pinili. Marami siyang pinili, pumili siya ng 120 na satrapa, subalit inilagay na si Daniel na siya ang pinakaulo ng lahat ng satrapa. Nung mamatay si Darius, pumalit si Haring Ciro, si Daniel pa rin yung kanang kamay ni Ciro. Kaya makita po ninyo, kapag tayo pala ay namuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos, naging tapat tayo sa Diyos, ipapakita ng Diyos sa buong sanlibutan ang kaibahan ng nagtitiwala at sumusunod sa Kanya. At yun po ang layunin ng Panginoon sa bawat isa sa atin ngayon. Sana, kagaya na Daniel, tayo ay maging halimbawa sa katapatan, sa pag-ibig sa Diyos, pagkatapatan sa ating mga tungkulin na ibinibigay sa atin, at parati nating iisipin, anumang gawain na ibinigay sa atin ay gawaing ipinagagawa ng Diyos sa atin, na tayo'y naglilingkod sa Diyos. Kaya anuman ang iyong profesyon, maging ikaw ay magsasaka, maging ikaw ay mangingisda, maging ikaw ay karpentero, maging ikaw ay guro, inhenyero, o ano pa man ang iyong profesyon, maging abogado ka o pumasok ka man sa politika, kahit saan, kinakailangan paninindigan natin ang kautusan ng Diyos. Susundin natin upang makita ng lahat ng tao ang kaluwalhatian, ang karunungan at ang pag-ibig ng Diyos. Otherwise, kagaya ng mga Israelita, tayo'y itatapon sapagkat walang pakinabang, sapagkat hindi nahayag yung gusto ng Panginoon na mahayag yung kanyang kabanalan, yung kanyang kaluwalhatian. Kaya mga minamahal, napakahalaga po nito. At salamat po, Pastor, at naging napakaliwanag po ng ating talakayan, ano? At napakabilis lang po ng ating discussion at matatapos na naman ang ating topic ngayong araw na ito. Iiwanan po namin sa inyo ang mga ilang mga salitang ito upang lalo po nating mapaglinaw sa ating mga isipan ang ating pinag-aralan ngayon. Ang sabi po sa number 1, ang katwirang hiwalay sa kautusan ay katwirang tungo sa kapahamakan.
Pangalawa po, ang kautusan ay gabay sa ikadadalisay ng mga anak ng Diyos. Pangatlo, ang kautusan ng Diyos tulad ng Diyos ay namumugnaw ng lahat ng kautusan at nagdadalisay ng pag-uugali ng tao. You'll shine as a gold or be consumed like a dross. Number 4 po, ang dalisay na paglilingkod ay nagmumula sa dinalisay na puso, hindi sa panglabas na anyo. At panglima, ang bayan ng Diyos ay isang exhibit na katangian at kapangyarihan ng Diyos na dumalisay ng puso. So mga minamahal, salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Salamat po sa inyong patuloy na pag-share sa inyong mga kaibigan. Salamat po sa mga ginagamit ito sa kanilang iglesia para sa Sabbath School. Sana po ang pagpapala ng Panginoon ay kamta nating palagi. Tayo po'y manalangin. Ama po naming banal, sa oras pong ito, kami po'y lumalapit sa iyo na nagpapasalamat, nagpupuri, dinadakila ka, sapagkat ikaw ay tunay na dakilang Diyos, makapangyarihang Diyos, Diyos ng pag-ibig, at ibig mong ipahayag sa buong sanglibutan ang iyong karunungan, ang iyong kapangyarihan at pag-ibig sa pamamagitan namin. O Amang Banal, tulungan nawa kami ng Banal na Espiritu na manghawak ng matibay sa iyong mga salita, sa iyong mga kautusan na ito'y aming sundin ng buong puso, ng aming buong kaluluwa, at makita ang pagkakaiba ng isang Kristiyano sa hindi Kristiyano. Kung magkagayon, marami pa ang maakit na lumapit sa iyo at maglingkod at maging handa para sa pagbabalik ng Panginoon. O Amang Banal, ngayon namin pong nakikita ang mga palatandaan na nagsasabing ang Panginoon ay malapit nang dumating. Tulungan po nawa kaming maging tapat sa lahat ng iyong kalooban, sundin namin ang lahat ng iyong kautusan, maluwalhati ang iyong pangalan at ang pangalan ng aming Panginoong sa Jesus. Amen. Mga minamahal, God bless po. Hanggang sa susunod pong linggo.